Sa mga lumipas na mga araw, linggo, halos makumpleto na nilang dalawa ang mga gamit na kailangan nila sa pag-umpisa ng kanilang paghanap sa dalawang ermitanyo. Mabuti na lang dahil palaging kausap ni Nuli ang kanyang gabay kung papaano aralin ang mga iniwang gamit ng ermitanyo. At isa pa, ito ang gumabay sa kanila upang hindi sila sumugod ng maaga nang walang kaalam-alam. Sa pagsapit ng pang-4 na buwan, doon sa kanilang pananatili sa bundok, halos hindi na noon makapaniwala si Nuli sa paglago ng kanyang kaalaman. Isang hapon habang nakaantabay silang dalawa sa kubo kung saan kumakain sila ng nilagang saging, napag-usapan noon nilang dalawa na lumabas na muna ng bakod sa lugar ng ermitanyo. Kailangan nilang gawin ang mga bagay na yon upang mas lalo nilang mapaghusayan ang kanilang bagong kaalaman. Danilo, mamaya tutungo tayo sa bandang tuktok ng bundok. Kukunin natin yung bunga ng langka doon. Panigurado, hinog na yun sa mga oras na ito. Wika ni Nuli sa kanyang kaibigan na si Danilo. O Nuli, walang problema yan. Mas maganda na nga rin yan eh. Para naman hindi tayo maninibago sa mahaba nating paglalakbay. Sagot nito sa kanya. Makalipas pa ang ilang minuto, naglalakad na nga silang dalawa papaakyat ng bundok. Nuli, sana ba yung sinasabi mong langka? Parang malayo na tayo ah. Wika sa kanya ni Danilo. Nang marinig ito ni Nuli, kaagad naman niyang itinuro ang kinaroroonan ng lugar. Kaya't dali-dali nila itong tinungo. Habang masayang-masaya silang nag-usap. Pagkarating nila sa lugar kung saan ang bunga ng langka, kaagad naman nila itong pinitas at kaagad naglalakad papauwi. Nasa 6:00 na yun ng hapon at habang naglalakad sila pababa ng bundok, bigla naman noon silang nakalanghap ng napakasangsang na amoy na sumasabay sa hangin. Nuli, mukhang may kakaiba sa hangin ah. Wika nito habang napapatigil sa paglalakad. Itong si Nuli naman, sinipat-sipat naman niya ang buong paligid kung saan nanggaling ang amoy na yon. Pagbaling niya ng tingin doon sa unahan ng kanilang lalakaran, biglang natigilan silang dalawa nang may nakita silang 4 na kalalakihan na nakatayo sa gitna ng daan. Magamat may kadiliman na, sipat na sipat pa rin nila ang mga itsura nito. Magamat alam nila ang kahantungan, nanatili pa rin silang naglalakad ng kalmado. Pagkarating nila malapit dito, hindi pa rin umalis ang mga ito sa daan na para bang ayaw sila nitong paraanin. Kaya't dahil dito, nagwika na si Nuli dito ng, "Mga Ginoo, pwede ho bang makikiraan? Medyo nakaharang kasi kayo dyan eh." Nang marinig ito ng 4 na lalaki, nanatiling nakatingin pa rin ito sa kanila habang walang imik. Maya-maya pa, nagsalita na ang isa rito ng, "Sinong may sabing pakialaman nyo ang mga bungang kahoy sa bundok na ito? May permiso ba kayo galing sa aming pinuno?" Nang marinig ito ni Nuli, doon niya tuluyang nakumpirmang na yung mga taong yon ay ang mga aswang na kilala ni ermitanyo. "Ah, Ginoo, hindi nyo ba alam ang kasunduan ng pinuno nyo sa ermitanyo? Na ang parte sa amin ay amin
Bakit parang nilalabag niyo na ang batas ng dalawang nagkasundo? Matapos sabihin yun ni Nuli, bigla namang inilapit ng aswang na yon ang kanyang muka doon kay Nuli habang nagwiwika ng, "Noon yon, ngayong wala na ang ermitanyo at sa palagay namin ay patay na siya. Wala kayong magagawa kundi sundin ang mga kagustuhan namin. Lumayas kayo, mga anting. Kung ayaw niyong lalapain namin kayo ng buhay dito sa lugar na ito." Wikang pagmamataas nito na para bang hindi nito alam ang pagkatao ng dalawa. Sa bagay, nakababa ang kanilang presensya doon sa buong katawan, maging ang bakod at puder. Nang ginawa yun ng aswang, bigla naman yung itinulak ni Danilo dahilan para magalit ito. Sa isang iglap lang, biglang nagpapalit anyo ang mga taong yon ng isang gabunan. "Teka lang, alam naming mga gabunan kayo. Kaya't dahil ito ang gusto nyo, hindi maglalaro tayo?" Sagot ni Danilo rito. Kaya't ibinaba nila ang kanilang mga gamit upang palagan ang apat na gabunan. Sa kauna-unahang pagkakataon, doon nasubukan ni Nuling paganahin ang isang natutunan niya sa libreta ng ermitanyo. Walang pagdadalawang isip, sumugod ang dalawa kay Danilo habang ang dalawa nasa kanya ang rumbo nito. Pagsugod ng mga ito, sinalubong naman ito ni Nuli habang nag-aanyong usok. Nang maglaho siya sa harapan ng mga ito, bigla namang natigilan ang mga gabunan. Nang paglitaw niya sa taas ng malaking bato, doon niya binigkas ang isang salita. Pagbitaw niya ng mga usal na yon, maniwala man kayo o sa hindi, biglang napaparalisa ang dalawang gabunan habang naglalaway ng walang tigil. Kaagad naman siyang tumalon sa bato at lumapit sa dalawang gabunan. "Bakit? Hindi kami makagalaw? Anong ginagawa niyo sa amin? Kalagan niyo kami." Wika nito habang nagsisisigaw, halos magmamakaawa din. Pagtingin niya kay Danilo, bahagya naman nagulat si Nuli nang makita niyang nakaupo lang ito sa bato habang nakaluhod sa kanyang harapan ang dalawang gabunan. Nakayuko lang ang mga ito sa lupa habang nagdudurugo ang tinga at ilong, maging ang mga bibig ng gabunan. "Oh, tingnan nyo, yung mga kasama nyo wala na rin. Kaya't ano pang ipagmamalaki nyo? Ano kaya kung susunugin ko kayong dalawa sa pamamagitan ng isang salita? Ha?" Wika niya habang inilapat ang pagmumuka niya doon sa gabunan. Magamat nasa demonyo ang mga itsura nito, kitang-kita naman niya ang pagluha ng mga ito habang nagmamakaawa sa kanyang kalagansya. Pero bigla siyang napalingon kay Danilo nang makarinig siya ng pagtunog ng kampilan. Pagtingin niya doon niya nakita ang pagkitil ni Danilo ng mga buhay sa dalawang gabunan. Kaya't dahil doon, napalapit siya kay Danilo habang nagsasalita ng, "Danilo, ba't mo pinatay yung dalawa?" Wika niya habang may kataasan ang boses na para bang nagagalit ito sa kaibigan niya. Wala naman itong imik sa kanya habang ngumunguya ng nganga. Kaya't upang mas maayos ang kanilang pag-uusap, pinili na muna niyang kalagan ang dalawang gabunan para patakasin. Pagbalik niya dito, hindi pa man siya makapagsalita, naunahan na siya nitong nagwika ng,
Ginagawa ko lang yun uli para wala nang magbibigay pa ng sagabal sa ating misyon. Alam mo naman, kailangan pa nating iligtas ang buhay ng mga ermitanyo. Matapos itong sabihin ni Danilo, halos hindi naman mapigilan ni Nuli ang galit niya dito. Hindi mo ba alam na yung pinapaslang mo may buhay din? Hindi porki napapanig tayo sa kanan, ipapatay na tayo ng basta-basta ng ganong nilalang. Dahil doon, tumayo si Danilo sa pagkakaupo habang naglalakad at inaya siyang umuwi nito. Nuli, para saan pa ba na tayo'y naging mga antingero pa? Diba? Kaya tinuturuan tayo ng mga maestro natin para pumaslang ng masasamang nilalang. Kaya't para saan pa ang ating mga awa sa mga yan kung ang ginagawa lang nila ay kumakain ng laman ng tao at mamimirwisyo. Bangaya ng dalawa habang naglalakad sa daan papauwi. Pero sasagot pa sana dito si Nuli nang may tumarak sa kanyang likuran na isang sibat na hindi niya nawari kung saan yun galing. Pagtingin niya sa kanyang likuran, laking gulat noon itong si Nuli nang makita niya ang dalawang gabunan na kanyang pinakawalan kanina. Nasa kanyuan ang mga ito sa isang taong lubo na may napakalapad na pakpak. Indikasyon yung hindi basta-basta yung mga gabunan. Sinigawan siya noon ni Danilo na dumapa sa lupa habang mabilis ang ginamit ang malalakas na barang na natutunan niya kay Mang Carpio. Pagdapa ni Nuli ay ang pagdaan naman ng isang bangkaw sa kanyang uluhan nang siyang kamuntikan ng tumarak sa kanyang ulo na binato ng isang gabunang nasa malayo pa. Sumigaw pa noon si Danilo na magtaas siya ng bakod at poder sa katawan, kaya't dahil doon, ikinarga niya sa kanyang katawan ang mga malalakas na pangkabal o kontrapatalim. Pagtingin niya kay Danilo, nakita niyang pinaluhod na naman nito ang dalawang gabunan habang pinaghataw ng buntot paging latigo nito. Anong pasya mo dito, Nuli? Huwag mong sabihing bubuhayin mo na naman yan. Si Nuli naman, kagatlabi naman siyang lumapit sa mga gabunang dahil sa galit niya dito. Walang sabi-sabi, kaagad niyang binunot ang dalawang tansong tabak sa kanyang likuran at kaagad tinapyas ang mga ulo ng dalawang gabunan habang gumugulong-gulong ang mga ulo nun papunta sa talahiban. Upang hindi maamoy ng mga kadugo nito ang pagpaslang nila sa mga yon, kagad itong binalutan ni Nuli ng mga sabulag para maabutan ito ng pagsikat ng araw para maging apo. At habang naglalakad silang dalawa papauwi, dala-dala ang mga langka, halos hiyang-hiya naman itong si Nuli doon sa kaibigan niya. Dahil kasi sa awa ang pinairal niya, ay kamuntikan pa siyang mamatay. Tama ka, kaibigang Danilo. Walang puwang sa mundong ito ang mga masasamang nilalang. Oo nga pala, pasensya ka na kanina sa mga sinasabi ko sa'yo. Wala yun. Mas okay na yung paminsan-minsan para magising tayo sa katotohanan. Sa totoo lang, Nuli, hangang-hanga ako sa lakas ng tinatangan mo. Kaya lang, minsan, nagiging kalaban mo yung sarili mong puso. Prangka nitong salita sa kanya. Nang marinig ito ni Nuli, ngumisi lang naman siya habang umakbay sa kaibigan niya. Sa tingin mo, Danilo, kung tinapos ko na sana noon pa si Waring, mangyayari ba sa dalawang ermitanyo ang kaganapang ito? Wika niya sa kaibigan niya. Mahirap na tanong yan, Nuli. Alam mo naman si Waring. Sabi nga ng ermitanyo, maraming alam yun.
Kung pinili mong habulin siya nung mga panahong kamuntikan mo na siyang mapatay, may dalawang mangyayari sa ating pangkat. Mapatay mo siya o mahuli ka niya sa kanyang bitag. Kung nabigo man tayo sa mga panahong yon, may inilaan ang Diyos para sa atin. Pero sa ngayon, kailangan na nating kumilos na uli. 4 na buwan na ang makalipas. Sa tingin mo, buhay pa ang dalawang ermitanyo? Malakas ang kutob kong totoo ang lahat ng sinasabi ng gabay ko, Danilo. Magtiwala lang tayo sa kanya. Sagot naman ni Noli rito. Nang makauwi na sila sa kubo, agaran din naman nilang nilantakan ang nakuha nilang prutas ng gabing ding yon. Pagkakinabukasan kasi, yon ang araw na nakatakda para bumalik na sila sa lugar nitong sinuli. Dahil nakumpleto na nilang dalawa ang mga karunungang kailangan nila. Pagkakinabukasan, maaga pa silang umalis para tumungo sa lugar nitong sinuli. Subalit habang pababa sila ng bundok, may nakasalubong sila na isang lalaking naglalakad habang umiiyak ito. Dahil sa ramdam nila sa taong yun ang pagkaawa, minabuti nila itong tanungin kung ano ang nangyayari. Habang kinakausap yun ni Danilo, gumagawa naman ng isang usal itong sinuli para kilatisin ang kaluluwa nito. Mahirap na, baka malinlang na naman sila ng mga demonyo. Nang mapagtanto niyang isa lamang yung hamak na isang tao, kaya't pinili na lang niyang makikinig sa usapan ng dalawa. Ayon sa lalaking yon, halos 2 araw na siyang naglalakad para humanap ng mga albularyo, subalit walang may gustong tumulong sa kanya dahil umano sa mga hindi pangkaraniwang naninilalang na bumisita sa lamay ng anak nitong namatay. Pagkarinig nilang dalawa sa bagay na yon, hindi naman nila maiwasang maawa sa lalaking yon. Walang sabi-sabi, kaagad silang nagpresentang sumama sa bahay nito para tingnan ang kalagayan ng anak nitong namamaalam na sa mundo. Pagkarinig ng lalaki sa kanilang alok, hindi naman yun halos makapaniwala na isa silang mga antingero. Nagpakilala ang lalaking sa kanila bilang sa pangalang Bito. Labis namang nagpapasalamat ang lalaking yun sa kanilang dalawa habang mangyak-ngyak ito. Ayon sa lalaki, ang nais lang talaga niya sa anak niya, mabibigyan ito ng maayos na burol bago ito mailibing. At habang naglalakad sila, doon narinig nilang dalawa ang buong salaysay ng lalaki. Bago sila tuluyang makarating sa bahay ng lalaki, sinabihan nila itong huwag ipaalam sa ibang mga tao ang pagsama nila dito. Dahil maaring isang balbal na aswang ang gustong tumangay sa anak nitong wala ng buhay. Pagkarating nila sa bahay nito, nakita nilang gawa sa purong kawayan ang paggagawa ng bahay nito. Kaya't napag-isip-isip nilang dalawa na kahit papano may proteksyon pa rin ang bahay na yon sa mga aswang. Subalit hindi ito sapat para mapigilan ang mga masasamang nilalang kagaya ng mga balbal. Marami ding tao sa labas ng bahay nito na alam naman nila na nakirama yun sa pamilya. Paglapit nila sa lugar, kaagad naman nilang pinakiramdaman ang buong paligid. Subalit wala naman silang napapansing kakaiba sa mga tao doon. Pero pagpasok nila sa loob ng bahay nito, hindi pa man sila nakapasok, may humaharang na sa kanila na isang matanda na may suot-suot na isang kwintas na medalyon. Ito ba yung mga albularyong nakuha mo?
wika ng matanda sa lalaking kasama nila Noli. Nang marinig nilang dalawa ang sinabi nito, agara naman ang pagsagot dito ni Noli ng, Hindi ho. Hindi ho kami mga albularyo, Manong. Isa lamang ho kaming mga mantatawas. Narito ho kami para tingnan ang buong paligid ng bahay niya. Matapos sabihin yun ni Noli, kumunot lang naman ang noo ng matanda na para bang hindi nito nagustuhan ang pagpunta nila doon. Alam naman nilang dalawa na siguro ganun ang asta nito dahil sa pag-aakalang mga albularyo na ang dumating. Subalit hindi pala. Tumambay na muna sila sa labas ng bahay habang inaantay ang pagsapit ng takip silim. Hindi kalaunan, nilapitan din sila ng matanda na yon habang kinakausap sila nito. Manong, totoo ho ba yung sinasabi ni Mang Bito na may kakaiba raw dito tuwing gabi? Tanong ni Danilo sa matanda. Oo, sa totoo lang mga iho. Kagimbal-gimbal ang kaganapan dito tuwing gabi. Dahil sa mga aswang na pilit tangayin ang bangkay na anak nitong si Bito. Minsan nga, halos hindi ako makatulog buong magdamag dahil sa pagbabantay sa mga nilalang na yan. Inaasahan ko na sa gabing ito, puwersahang kunin ng mga demonyo ang bangkay. Dahil bukas ang libing eh. Sagot naman ito sa kanila. Nang marinig ito ni Noli, bigla namang pumasok sa kanyang isipan na hindi yun kagagawa ng isang normal na aswang, bagkus maaring mga balbal ngayon. Mas matindi ang mga balbal dahil kaya nitong mag-aanyong ordinaryong tao para makapasok lamang sa isang bahay kung saan ang lamay na nais nitong kunin. Magamat simple lang ang mga ganong taktika ng mga balbal, maaari pa rin may mga normal na tao ang mahulog sa bitag nito. Matapos itong malaman ni Noli, labis naman niya ang pagkaawa sa batang namatay. Dahil wala na ngayong buhay, gusto pang dukutin ng mga nilalang na yon. Pero bigla naman siyang napaisip kung ano naman ang sanhi ng pagkabantay ng bata. Ayon naman sa matanda, sanhi daw ng pagkalunod sa ilog ang ikinasawi ng biktima. Kaya't doon napagtanto nitong si Noli na ang papasapit na gabi ang napakadelikado para sa kalagayan ng bangkay. Sa pagsapit ng gabi, unti-unti nang naghahanda silang dalawa ukol sa maaring mangyayari. Sinipat-sipat nila noon ang bawat butas ng bahay na yon na maaring pagsilipan ng mga balbal kung totoo man. Ilang oras pa ang makalipas, sumapit na nga ang 6:00 ng hapon. At habang nakaupo sila sa entradang pinto ng bahay ng lalaki, meron silang nakita noon na isang babaeng matanda na nagtitinda ng kakanin ng ganong oras. Pagsilay dito ni Noli, agad naman niyang nasipat ang nakakubling kasamaang nagtatago sa pagbabalat nito. Agad namang nag-iinit ang dugo nitong si Noli nang makita niya ang nilalang na yon. Danilo, nakita mo yung matanda na yan? Parang may naamoy ako sa babaeng to. Wika niya. Ilang saglit pa, agara naman siyang nagpakawala ng isang buhay na salita para maramdaman siya ng aswang na yon. Pagramdam nito sa kanyang ginagawa, agad naman yung napapatitig sa kanya habang mabilisang lumayo sa lugar. Subalit, nang alis na yon, laking gulat na lang ng nilalang na yon nang biglang lumitaw si Noli sa harapan nito. Ginamit niya dito ang tinatangan niyang bilis sa anino.
Manang, gabing-gabi na. Nagtitinda ka pa rin ng ganon dito? Sigurado ka bang pagtitinda ang pakay mo? Sabihin mo sa grupo mo na hawak ko na ang lugar na ito. Lakip na ang nakatira sa bahay na yan. Demonyo kayo. Hindi ba kayo naawa sa bangkay? Wika ni Noli habang patuloy niyang sinisindak ang balbal na nag-aanyong tao. Si Danilo naman, nanatiling nagmamasid lang ito sa kanya ukol sa maaring hakbang niyang gagawin. Matapos makapagsalita ni Noli, bigla namang natigilan ang balbal na yon nang bigla itong mapahiga sa lupa dahil sa bigat na presensya ni Noli. Ilang saglit pa, agara naman yung nanginginig na para bang labis yung nilalamig. Hindi nun kinaya ang usal na kanyang pinapakawalan sa katawan ng nilalang. Nang mapansin niyang mababawian na yun ang buhay, agara naman siyang naglalakad pabalik sa kinaroroonan ni Danilo. Danilo, may isa na akong napaparusahan. Mamaya ko na yan tuluyan. Wika niya paglapit dito. Ilang minuto pa ang makalipas. Nasipat niyang dahan-dahan ang tumayo ang nilalang habang ngumingising nakatitig sa kanya at paika-ikang naglalakad papalayo. Ilang saglit pa, nakita naman niya ang paglapit sa kanila ng matandang bantay ng bahay na yon. Iho, okay lang ba kayo rito? Gabi na oh. Pumasok na muna kayo sa loob para magkape. Wika nito sa kanilang dalawa. Okay lang naman kami rito, Manong. Dito na lang ho kami sa labas. Masarap kasi ang simoy ng hangin dito eh. Sagot niya sa matanda. Wala namang nagawa ang matanda, kundi sundin ang kagustuhan nilang dalawa. Maya-maya pa, lumabas naman din ang lalaking nagngangalang Bito na may-ari ng bahay. Mga iyo, kumain na muna kayo. Batid kung di pa kayo kumakain eh. Tugon nito sa kanila. Matapos nun, agara naman silang sumunod dito dahil aminado silang kanina pa silang umaga hindi kumakain. Habang kumakain sila, nasipat naman nila ang pagmumukha ng lalaki, ang labis na pangangamba sa pagsapit ng gabing yon. Huwag ho kayong mag-alala, Manong. Sinisigurado naming walang may isang demonyo ang makalapit sa anak nyo. Wika ni Danilo sa lalaki, kaya't kahit papano, napapanatag naman ang kalooban nito. Maya-maya pa, natapos na rin sila sa paghapunan at doon nilang dalawa ipinagtatapat ang pakay nila sa mga nilalang na nanggugulo sa pamilya na yon. Dahil sa kanilang mga inilahad, laking gulat naman ng lalaking si Bito maging ang matanda nitong bantay. Dahil hindi nila lubos akalain na mga batikang antingero pala silang dalawa na mga mamamatay ng kahit anong uri ng mga aswang. Pasensya ka na, Manong ha, dahil hindi namin kagad na ipinagtapat sa inyo kung ano kami. Ayaw lang kasi naming mag-alala kayo at mag-isip ng malalim. Wika ni Noli sa matanda. Kasabay ng pagwika niya dito ay ang paglahad naman nila sa dalawang lalaki ukol sa kung saanong uring aswang ang kanilang kakaharapin. Manong, isang balbal na aswang ang gustong dumagit sa bangkay niyong anak. Bantayan niyo siya ng maigi dahil kami gampanan namin ang dapat naming gawin sa labas. Huwag niyo ring hayaang mapatay ang gasira at ang kandila malapit rito. Dahil sigurado kapag mangyari yan,
mawawala yung bangkay. Wika ni Noli rito. Nang marinig ng matanda at ng ama sa batang namatay, bigla naman yung natigilan dahil alam ng mga ito kung gaano kadesperado ang mga balbal kapag may gusto itong dagiting bangkay. Sa pagsapit ng 10:00 ng gabi, nagpaalam na silang dalawa sa may-ari ng bahay na sila'y lalabas na muna dahil sisimula na nila ang pagbabantay sa labas ng bahay nito. Mananatili silang dalawa sa labas hanggang sa pagsapit ng umaga. Masisiguro lamang nilang ligtas ang katawan ng bangkay. Bago sila tuluyang lumabas ng pinto sa bandang kusina, kinausap pa sila ng matanda ukol sa bagay na dapat nilang gawin. Tumango lang naman silang dalawa dito kahit alam na nila ang mga bagay na yon. Ilang oras pa ang lumipas. Doon na nga nilang dalawa naramdaman ang unti-unting pag-iba ng hangin na para bang bulok na bituka umasangsang na amoy. Danilo, paparating na yung mga demonyo. Damo yung sarili mo. Mapapalaban tayo sa gabing ito. Bulong niya sa kanyang kaibigan habang dahan-dahan na niyang inilabas ang 2 tansong tabak na gamit sa pangdigma. Sa paglabas niya ng 2 tabak ay ang pagpasok naman ng kanyang alaala sa 2 ermitanyong nawala. Manong, kunting-kunti na lang. Makuha ko rin kayo. Bulong ni Noli habang nakatitig sa 2 tabak. Maya-maya lang, bigla namang nabalig sa labas ng bakuran ang kanilang mga paningin nang may naramdaman silang grupo ng mga balbal na unti-unting lumapit sa bahay na yon. Nagtatago ang mga ito sa talahib habang nakadapa sa lupa. Bagamat napakadilim ng lugar na yon, dahil sa tinatangang aral nilang dalawa, tumatagos naman ang kanilang mga paningin dito at doon nasilayan ang mga mata nitong nanlilisik. Kaya't para simulan na ang pagkilos, dali-dali naman nila itong nilapitan nang walang pagdadalawang isip. Nang maramdaman nilang dalawa na ang mga atensyon nito ay nakatitig sa kanila, bigla naman nila noong pinapakawalan ang mga umaapaw nilang presensya sa katawan. Habang nagwiwika ng, "Ngayong bumalik pa kayo sa lugar na ito, ibig sabihin lang nito, hindi kayo natatakot sa amin at ipagpapatuloy nyo pa rin ang mga binabalak nyo. Sige, ngayong nandito rin naman kayo, hayaan nyong magkaubusan tayo." Matapos itong sabihin ni Noli, bigla naman siyang nagwika kay Danilo ng, "Danilo, gawin mo na ang nararapat." Matapos marinig ito ng kaibigan niya, agad naman itong nag-uusal habang ikinukumpas ang mga kamay sa ere. Matapos nun, bigla namang natigilan ang pinuno ng mga balbal nang magsisilapitan kay Danilo ang mga kasamahan nitong balbal din. Walang ano-ano. Nagsisiluhuran yun sa harap nito habang tulalang-tulala. "Kayong 5, katayin nyo yung pinuno nyo." Utos ni Danilo sa mga balbal na yon para patayin ang pinuno nito.
Nang sabihin yun ni Danilo, agara namang humarap ang mga balbal na yun, saka tumingin sa kasama nito. Walang pagdadalawang isip na sinunggaban ng mga ito ang kapwa nila balbal. Dahil sa mga nakita nilang dalawa, napangisi lang naman sila habang maiging pinagmasdan ang patayan ng grupo. Subalit, agaran ding napatay ng pinuno ang mga inutusan nitong si Danilo. Pagtingin ng pinunong balbal sa kanilang dalawa, bakas naman ang nararamdaman nitong galit dahil sa kanilang ginawa. Walang pagdadalawang isip, kaagad yung sumugod sa kanilang dalawa, kasama ang 6 nitong pinagkakatiwalaan. Subalit, hindi pa man ito nakalapit sa kanilang dalawa. Dali-dali namang nag-ihip ng dasal sinuli sa lupa nang siyang ikinagulat ng pinunong balbal. Nang ginawa yun ni Noli, nagulat naman sa kanya si Danilo dahil nagawa niyang mapaparalisa ang pinuno na yon sa pamamagitan lamang ng mga dasal. Habang naninigas ang mga balbal na yon, sinubukan naman niyang palitawin ang dalupahaw na ibo ng ermitanyo. Matapos niyang gawin ang mga bagay na yon, bigla namang napadapa sa lupa si Danilo nang may dumaan na napakalaking ibon sa kanilang itaas at napakabilis ng lipad nito. Nang siyang dali-daling dinagit ang pinuno ng mga balbal at walang awa yung pinunit-punit sa matatalas nitong mga kuko. Yung natira namang mga balbal, bigla na lang yung bumagsak sa lupa habang sunog na sunog ang mga katawan. Gamit-gamit lamang ni Noli ang mga natutunan niya sa libreta ng ermitanyo. Habang si Danilo, hindi pa rin ito makapagsalita dahil sa pagkagulat nito. Dahil hindi niya akalaing ganun na pala kataas ang antas nito pagdating sa kanyang karunungan. "Teka Noli, nagagawa mo yun?" Wika nito sa kanya habang nagpapagpag siya ng mga kamay niya. Tara na Danilo. Tapos na yung tungkulin natin dito." Sagot niya dito habang inayang bumalik sa pamamamahay ng namatayan. Tumambay sila sa bakuran nito hanggang sa pagsapit ng umaga. Habang nakaupo silang dalawa sa ilalim ng punong mangga, nasipat naman sila ng may-ari ng bahay, pati na ang matanda. Dali-dali sila nitong nilapitan, saka kinausap tungkol sa nangyari nung gabing wala sila. "Mga iyo, kamusta naman yung pagbabantay nyo kagabi dito? May napapansin ba kayo sa paligid?" Tanong nito sa kanila. "Marami Manong. Sa totoo nga niyan, inubos na namin sila. Kaya ligtas na kayo sa lugar na ito." Sagot naman ni Noli dito. Dahil sa kanyang sagot na yon, bigla naman yung natigilan habang humahawak sa kanyang ulo. Halos mangyak-ngiyak yon habang lubos na nagpapasalamat sa kanilang dalawa. Habang ginawa yun ng lalaking namatayan, bigla naman yung dumukot sa kanyang bulsa na para bang may kinukuhang bagay ito. Pag-angat ng kamay nito, nakita nila ang bungkus ng salapi na hawak na nito. "Bilang papasalamat namin sa inyo, tanggapin niyo sana ang bagay na ito." Wika ng lalaki sa kanila habang yung matanda
nakangiting nakatingin din sa kanila. Subalit, umiling-iling lang dito si Noli habang sumasagot ng, "Maraming salamat na lang, Manong. Hindi kami naniningil ng salapi. Mas kailangan nyo yan sa ngayon. Kaya't aalis na kami, Manong." Sagot niya dito. Pumayag naman ang lalaking yon dahil marami din silang sinasabi dito. Nakiso, may gagawin pa silang misyon. Naintindihan naman ng lalaking yon, pati na ang matanda. Habang papakyat sila ng bundok, nakita pa nila ang mga itong kumakaway-kaway sa kanila. Ngumiti lang naman silang dalawa dito habang naglalakad para baybayin ang daan papunta sa lugar nitong si Noli. Magamat nararamdaman na nila ang matinding init sa sikat ng araw, masaya naman sila nung naglalakad. Dahil muli na naman nilang makapiling ang mga barkada nila, lalo na't ang buong pamilya nitong si Noli. Pagkarating nilang dalawa sa lugar kung saan naroroon ang mga mahal nila sa buhay, halos abot-ting ang ngiti naman ang kanilang nararamdaman. Hindi pa man sila tuluyang nakarating sa mismong gate ng manukan ni Noli, nakita na nilang dalawa at yung nagngangalang Leroy habang nag-uusap-usap ang mga yon. Nang marinig nito ang pitong ginawa ni Danilo, nagsitingi na naman yon sa kanila at ganun na lamang ang sayang nararamdaman ng mga ito nung makita sila nito. Animoy mga musmos na mga bata yon dahil hindi nun maiwasang mapayakap sa kanila. "Kamusta na kayong dalawa? Grabe, ang tagal nyo namang bumalik. Kala namin di na kayo babalik eh. Sinubukan pa naming inakyat ang nasabing bundok pero puro pambabagat lamang ng mga engkanto ang aming napapala doon." Wika pa ni Lando sa kanila. Halos yung lahat na sumasalubong sa kanila, ganun yung tanong. Kaya't ang sabi ni Danilo dito ay, "Teka, isa-isa lang. Paano namin kayo masasagot eh? Salit-salitan kayong nagsasalita." Nang biglang may magwika sa bandang gilid nila. "Noli, kamusta ka na? Tagal ka nang hindi nagpakita dito ah." Wika pa ni Leroy sa kanya. Kaya't nilapitan niya ito. Habang yung iba, si Danilo ang pinagpipistahang tanungin. "Oy Leroy, ikaw pala. Okay lang naman kaming dalawa. May inasikaso lang kami sa bundok, kaya matagal kaming hindi nagpakita dito. Oo nga pala, si Guyo ba nasaan?" Nang sinabi ni Noli ang patungkol dito, tila ba biglang umiba ang tono ng pananalita ni Leroy. Si Guyo, nasa bahay lang nila eh. May kakaibang nangyari sa kanya. Nagulat na lang kami isang araw. Kapag kausapin mo siya, pagalit pag sumasagot. Tapos parang palaging iritable." Sagot nito sa kanya nang siyang ipinagtataka niya. Maya-maya pa, silapitan naman sa kanila si Nalando habang sumasabat ng, "Oo Noli, yung nakarang araw, bigla na lang nag-iba yung ugali ni Guyo. Minsan pa, panay ang pagkakamot nito sa katawan na hindi namin maintindihan. Hindi naman namin magawang matulungan dahil sobrang tapang kung sumagot." Dagdag pa ng mga ito. Nang marinig ito ni Noli, nang araw ding yun, kaagad silang tumungo sa bahay ng kaibigan niya. Dahil may kutob siyang may ibang dahilan kung bakit nagkaganon yung kaibigan niya.
Pagpunta nila sa bahay nito, hindi nga siya nagkamali. Hindi pa naman sila nakarating sa bakuran nito. Nasipat na nila yung si Guyo habang nakaupo sa isang putol na kahoy, habang parang nagsasalitang mag-isa. At malaki na ang ipinagbago sa katawan nito. Dahil pumayat yon habang nasisipat niyang parang nanunuyo ang balat nito. Hindi na muna nila nilapitan yon dahil pinagbasdan na muna nila ang gagawin nito. Habang nagsasalita yung mag-isa, panay naman ang paghipo nito sa kanyang likod, na para bang may nararamdaman itong kakaiba sa katawan niya. Kaya't hindi na nakatiis pang panoorin ni Noli ang sinapit ng kaibigan niya. Walang sabi-sabi, kaagad niya itong tinawag habang lumalapit dito. Par, teka, ano bang nangyari sa'yo? Tanong niya dito. Nang marinig ito ng kaibigan niya, maraha naman yung tumingin sa kanya habang nakangiti. Uy, par, ikaw pala. Musta ka na? Daya mo naman. Ilang buwan tayong hindi nagkikita eh. Halika kayo sa bahay. Magkakape tayo. Wika nito habang inaya sila nitong sumunod sa kanya para magkape sa bahay nito. Subalit nang tumalikod na yon, biglang tumayo ang balahibo ni Noli nang makita niya sa likuran nito ang marka ng isang malakas na mambabarang. So ito na. So hanggang dito na muna yung kwento natin mga kaermitanyo. Oo nga pala, yung lahat ng shoutout niya sinasabi nyo. Nasa dulo ng mutya ng kakao yung mga shoutout sa video nun. Puntahan nyo lang ang video na yon. Pero huwag nyo namang iskipan yung video na yon. Panoorin nyo muna o pakinggan. Ano kaya nangyari kay Guyo, no? O yung sinasabing malakas na barang? Pero okay yung kwento dahil umuwi na silang dalawa sa lugar nila. Siguro hindi dito na yata yung mangyayari yung pumunta sila sa ibang dimensyon. Pero bago yun, may asikasuhin na muna silang problema na nangyari sa kaibigan nila. Kaya kung bago ka sa ating channel, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at huwag kalimutang mag-like. I-comment nyo sa baba ang opinion nyo sa ating kwento. Oh, nabara nga ba? Yun lang. Hanggang sa pagbabalik ng Ang Ermitanyo.